Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo dyan, aking mga kababayan dyan, sa Luzon at Visayas at Mindanao. Dito na ngayon si Kuya Bisaya ninyo. Magbablog na naman ako para ma makakarating sa inyo kung ano mga problema ngayon sa ating kinakaharap sa ating bansa. Napakagulo ang ating bansa ngayon dahil sa malaking isyu sa flood control at hindi na ito mapigilan ng ating gobyerno sa mga malaking pangyayari ngayon. Ito nga, kawawa ang mukha ng ating presidente, sinunog ng mga nagrarally ngayon sa Medjola. Ipakita ko sa inyo mga guys, pero bago ko simulan yung aking vlog at ipakita ko sa inyo kung anong ginawa sa ating mahal na Pangulong Junior Marcos. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share at mag-follow sa aking YouTube channel, Kuya Bisaya. Tandaan niyo pag di niyo gawin yan, kaya kayo sa akin. I-like niyo at i-share. Okay. Simulan na natin. Panoorin niyo. Yan. No? Tignan niyo, kawawa ang ating presidente, oh. Isunog ba, oh? Tuloy-tuloy na ang kaguluhan natin ngayon. Presidente, kalaban niya mga taong bayan. Kasi kakampi niya mga komunista. Mga NP kakampi niya. Kaya ang kalaban niya sa ating Pangulo, mga taong bayan. Yan na. Ayaw ko lang kung hanggang saan ito, mga kagaluhan na ito. Hindi na ito mapipigilan yung mga naganap ngayon sa ating bansa. Dahil sa isyu sa flood control. Gulo na. Tingnan nyo yan, oh. Grabe. Ginawang pulutan yung ating Pangulong Presidente, oh. Pangulong Presidente. Pangulong Presidente. Pangulong Presidente pa. Nanuko ng buhay ito. Ayun na. Tingnan nyo. Kaya kung gusto nyo magkasali dyan sa rally na yan, lumabas kayo. Makigulo na rin kayo. Yan. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon dyan. Sige, bakbak. Bakbak. Banat. Tuwa na, sige. Hanggat yan. Luin nyo yan, sige. Tuwa na ating Pangulo. Giritson na, giritson. Buhaya na kayo. Ay, oo. Bangag na. Okay. Pero matigas talaga ang ating Pangulo. Kahit ilang rally na ngayon sa taon na ito, siguro nasa panglimang rally na siguro nangyayari ngayon. Pero hindi pa rin siya bababa sa pwesto. Napakatigas niya talaga. Matigas ang mukha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro pag bumaliktad ng IIP sa kanya at pababain na siya sa pwesto, siguro doon na sa bababa. Pero kung hanggat kakampi pa niya ang ating sandatang lakas, hindi yan bababa. Yun lang ang masakit dyan. Kasi ang ating IIP talagang kapit din sa patalim. Hindi rin sila basta-bastang kumalas kay Presidente Bongbong Marcos. Siguro mayroon silang mga kasunduan. Siguro binigyan na under the table. Okay, oh. Huwag mo kong iwanan. Kahit anong mangyari, ito sa'yo. 2 billion. Yan. Sa'yo yan. Kahit anong mangyari, huwag mo kong iwanan. Ha? Baka ganun ba? Ang bulong-bulungan ba? Kaya hindi talaga bababa yan. Hanggat hindi bumaliktad ang ating sandataang lakas, malabo mangyari yan. Kahit anong rally natin dyan, rally doon, rally dito, walang mangyayari dyan sa rally natin. Nagpagod lang kayo. Wala talaga.
Hanggat hindi yan magbabago ang utak ni Browner na nagpatuloy pa rin siya ng suporta kay Bongbong Marcos, walang mangyayari sa rally-rally nyo dyan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo. Hanggat hawak ni Bongbong Marcos ang PNP at mga kasundaluhan natin, hindi mangyayari na si Bongbong Marcos pababa. Napakalabo yan. Malabo pa sa sabaw sa pusit yan. Kahit pa magkampi-kampiyan kanyan mga taong bayan, mga pare at mga madre dyan, lahat ng mga relihiyon dyan nagkapi-kampi na para pabagsakin si Bongbong Marcos. Hindi yan mangyari hanggat hindi magbago ang isip ni Browner. Hanggat hawak ni Bongbong Marcos ang ating sandantaang lakas, malabo yan na bababa sa pwesto. Kaya wala talaga mangyayari dyan. Ayon ko na lang kung mapasok yung Malacanang, lulusubin ang Malacanang at piliting pababain at hatakin si Bongbong Marcos ng mga taong bayan, siguro mangyayari ang mga inasam nyo. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pinaglalaban nyo. Oo, alam na natin yan. Dami talagang korupsyon ang nangyayari ngayon. Kalain mo, ang mastermind sa korupsyon gawin pang star witness daw. Si Martin Romualdez gawin pang star witness. Samantala siya naman talagang punot dulo nito sa mga korupsyon ngayon dito sa ating bansa. Alam niyo, sa totoo lang, nakakahiya ang ating bansa. Pinag-usap-usapan sa lahat ng mga countries, ang Pilipinas ginawang pulutan. Napakakawawa ang Pilipinas sa ating gobyerno ngayon na hindi na talaga maganda. Okay, tuloy, panoorin nyo. Go ahead. Yan. Kahit anong rally-rally dyan, hanggat hindi kakampi nyo ang sandatang lakas, walang mangyari, malabo mangyari na si Marcos bumaba. Wala naman talaga dyan. Rally-rally kayo, pero kung mag-rally kayo na walang uwian dyan, sa loob ng isang buwan walang uwian, siguro may posibilidad. Pero kung rally-rally kayo ngayon, tapos paghapon uwian na rin wala, walang kwenta, walang saysay yung nilalaban ninyo. Diba? Ganun lang. Ganun lang. Tinayo nyo susunan to ang gulo. Mga kapulisan at saka yung... Alam mo, nawa ko sa mga kapulisan dito ngayon. Kasi silang ginawang sangkalan sa ginagawa ng ating presidente. Nabalitaan ko, mayroon nang namatay ng mga pulis. Dahil yun na nga, binabato ng mga nagrarally. Kawawa ang mga pulis talaga. Kawawa. Sila talagang napapasubo sa ginawa ng ating gobyerno ngayon. Diba? Wala eh. No choice na tayo. Kahit punuin pang itsa ng mga tao dyan, no? Punong-puno na yan, no? Eh hanggat hawak pa rin ni Bongbong Marcos ang sandatang lakas. Yung pirsa ng mga militar, pirsa ng mga kapulisan. Walang mangyayari. Malabo pa sa sabaw sa pusit. Ang plano nyo na pababae si Marcos, hindi bababa yun. Pagkapala ng mukha nga eh. Pero kung ako man, ito real talk. Kung ako man sakali ang presidente ngayon, no, dahil kabila-kabila ng mga rally doon, rally dito. Saka buti kung daan lang mga tao, libo-libo lang mga tao ng rally. Ay ito, millions na ang pumupunta sa daming tao talaga. Ha? Kung ikaw may kahihiyan, no, mag-resign ka. Mag-resign ka, Mr. President. Hindi ka nahiya sa mga taong bayan na pinapilit ka ng palisin, tapos ipagpipilit mo pang sarili mo diyan. Diba? Ang ibig sabihin nun, hindi ka na gusto ng mga tao. Tingnan nyo sa ibang bansa na may mga ginawang mga anomalya din sa kanila. Pag may nag-rally, kuso nang umalis ang mga presidente doon. Ang iba nga nagpakamatay. Pero ikaw, Mr. President,
bilib ko sa'yo. Talagang makapal ang mukha mo. Hindi ka pa talaga aalis sa Kristo mo. At hindi na namin kailangan yung serbisyo mo. Kasi kung kailangan pa namin serbisyo mo, walang rally ang nagaganap dito sa ating bansa. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka na kailangan ng mga taong bayan. Hindi ka pa dyan bababa. Anong gagawin mo? Tingnan mo nga, pag ikaw napunta sa iba't ibang lugar, para ka lang simpleng tao, hindi ka kilala. Ang mga tao din hindi ka. Di ba? Hidma ka, wala mo lang sumigaw na, Marcos, walang ganun. Doon pa lang, nakakahiya na. Bababa ka na. Di ba? Tingnan mo si BP Sara at mga ibang mga presidente. Pag pumasya sa ibang lugar, nagkagulo-gulo sila. Sinisigaw yung gano'n ng pangalan. Pero ikaw, ang mga tao, nakatingin sa'yo, galit. Nakasimangot, galit. Tapos ang walang ibang sinisigaw nila, Duterte, di ba? Hindi ka ba nasaktan, Mr. President? Masakit yun. Masakit yun. Kaya doon ko bilib sa'yo, kakaiba ka. Talagang kung sa kapalan ng muka, talagang wala nang tatalo sa'yo. Kaya doon ka panalo sa pagkapalan ng muka. Go ahead. Yan o. Mr. President, tingnan mo yan. Di ba? Hindi ka ba naantig dyan? Di ba? Oh. Masakit man. Pero wala kang magagawa. Kasi ginawa mo eh. Di ba? Plano mo talaga mangungurakot ka eh. Kaya ka tumakbo eh. Kaya pala nung nanalo ka, sinisigaw mo, babangon tayong lahat. Roy, akala ko babangon ang lahat ng Pilipino, yung pala iba. Babangon pala kayo yung mga kabinete mo. Sama-sama kayo mangurap. Yung pala ibig sabihin nun, babangon tayo lahat. Yung mga kabinete mo lang palang babangon. Tapos sabi ng asawa mo, sabay-sabay tayong magmilyonaryo. Yun, sabi ng asawa mo. Si Lisa, sabay-sabay tayong magmilyonaryo. Di ba? Yun yung pala ibig sabihin nun. Kasi plano nyo talaga, mangurap. Tignan mo yung ating ginto, yung ating reserve gold. Sa daming nagdaan ng mga presidente, hindi yung pinagkialaman. Dahil yan, diyan nakasalalay yung pera ng bayan, ng bansa natin. Diba? Yan yun. Bininta mo, 25 tons, 2 container, saan mo dinala yun? Yung gold reserve natin. Yung pera natin sa PhilHealth, kinuha mo. Pera ng GSIS, kinuha mo. Pera ng SSS, kinuha mo. Ha? Hindi ka pa talaga nagtapos doon. Yung flood control, trillion ang kinuha nyo. Nilimasin nyo talaga ang kaban ng taong bayan. Wala kayong pangarap at wala kayong plano na paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Yun lang masasabi ko sa inyo, Mr. President. Idol kita nung nakaraang eleksyon. Binoto kita. Nabudol. Ito ngayon, hindi ka nahiya dyan, Sir Marcos? Aros Bonbon, may rally, nakaalis ka. Tapos andyan ka pa rin. Tingnan mo yun, sa ibang bansa, ikaw ang ginawang pulutan. Yung pumunta ka sa Malaysia, sa Asian. Anong ginawa doon? Wala. Sa picture taking, hindi ka kasama. Tapos pinagkatawanan ka. Hindi ka nahiya doon, Mr. President, Sir. Sir, kinaya. Kaya bilib ko sa'yo. Diyan ka magaling sa pagkapala ng mukha. Mahirap talaga. Ang mahal ng bilihin ngayon, lahat nagmamahalan, nagtataasan. Ang sahod ng mga manggagawa, hindi nyo tinataasan.
Tapos ang PhilHealth ngayon, tinataasan nyo ang kaltas, naging 250 na. Dahil kinuha nyo ang pundo ng PhilHealth, ang nagbabayad ang mga manggagawa. 250 na yan PhilHealth ang kaltas sa mga manggagawa ngayon. Maraming nagreklamo kasi wala na daw laman ang PhilHealth natin. Kinuha nyo kasi tapos ang nagbabayad ang mga taong bayan. Isa kami doon sa nagbabayad. Hindi ka nahiya doon, Mr. President. Hirap. Mahirap talaga yung ginagawa mo. Masakit. Diba? Tingnan nyo ang nangyari ngayon. Rally. Rally doon, rally dito. O, tingnan nyo, go ahead. Pasok. Ay, ano muna tayo, patalastas. Hanap buhay muna tayo. Kasi dyan tayo kumukuha ng pambigas-bigas eh. Pambigas-bigas kasi yan. Dyan tayo kumukuha. Kaya, konting patalastas. Yun. Yeah. Patalastas tayo. Dyan tayo kumukuha ng pambigas-bigas. Kana. Yun. Kaya bisaya nyo sa YouTube channel ha. Huwag niyong kalimutan mag-share at mag-like at mag-follow. Pero may daming patalastas ko dito ah. Pasok! Patalastas to ah. Pati Gcash, pumunta na sa YouTube channel ko ah. Pero, maraming buhay to. Nakakayang buhay to. Yun na. Grabe. Grabe na ito. Grabe na ito. Yawa. Yun. Ang totoong nangyayari sa bansa natin. Puro rally. Diba? Hirap. Kaya, hanggang dito na lang. Pupunta tayo sa kabilang, kukuha tayo ng magandang ibabalik ako sa inyo. Babalik mamaya si Kuya Bisaya nyo para ipaparating sa inyo mga magandang balita sa mga pangyayari sa ating bansa. At huwag niyong kalimutan, mag-like at mag-share para makarating to sa bawat isa ng ating Pilipino at makarating doon sa mga kasuluk-sulukan ng ating mga kapatid na hindi abot ng kanilang mga telebisyon. Pero kung sila ay mayroon mga cellphone at may mga YouTube sila, makita nila yung mga kaganapan ngayon sa aking channels kay Kuya Bisaya. Kaya share at like lang ang aking hinanap sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. Ano ka ngayon?